Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lily. 31 years old mula sa Subic, Zambales. Isa ako sa mga loyal subscribers mo dito sa YouTube at nakikinig din ako through Spotify at replays sa mga programa mo. Wala kasi akong radyo sa bahay at more on cellphone at computer ang source ng entertainment namin dito sa bahay. Siya nga pala, ang ikikwento ko sa inyo ay tungkol sa naging karanasan ko noong 2019 na masasabi kong isang bangungot at hindi ko makakalimutan. Papa Dudut, 6 na buwang buntis na ako noong naghahanap kami ng asawa ko ng pinagbibiling bahay at lupa. Nang makahanap ang asawa kong si Jedri ng bahay at lupa, ay lumipat na kami kaagad makalipas ang 1 buwan. Malinis na rin naman kasi ang bahay at wala nang masyado pang i-repair. Maganda ang bahay, sobra. Yun nga lang ay malayo ang pagitan ng mga kapitbahay at ang bahay na ito ay nasa pinakadulo pa. Puro halaman ang paligid at ang likod nito ay isa ng malaking bukid. Medyo malayo sa inuupahan namin dati ang bahay na ito. Kaya super pagod ako pagdating. Kaagad akong tumuloy sa kwarto para magpahinga. Han, tabihan mo ako dito. Sigaw ko kay Jedri habang ang asawa ko ay kalalapag lang ng huling box na naglalaman ng gamit namin. Wait lang Han, nag-aayos lang ako ng gamit. Sagot naman niya. Dahil doon ay nag-cellphone na lang muna ako para magpalipas ng oras. Makalipas siguro ng kalahating oras, nakaramdam ako ng pagkaihi, kaya naman lumabas ako ng kwarto at tumuloy sa banyo. Nakaupo ako sa bowl at nakatingala ako sa bukas na bintana. Pagkatapos kong umihi ay may sumitsit. Hinahanap ko kung saan nang gagaling. At narinig kong galing ito sa bintana. Hinayaan ko na lang at lumabas para sabihin sa asawa ko ang nangyari. Han, may sumisitsit sa bintana ng banyo. Sarahan mo nga yung bintana doon, utos ko. Kagad naman itong nagtungo doon para sarhan. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Tao po, narinig kong sabi nito. Kagad ko itong binuksan. Sino po sila? Tanong ko sa isang nasa 40 years old na babae. Ako po yung kinuhang katulong ng asawa ninyo, sagot nito. Nagtaka ako nung una kasi wala naman akong pinapatawag na katulong. Pero bigla kong naalala yung sinabi sa akin ni Jedri nung isang gabi na kailangan ko ng katulong at makakasama dito sa bahay. Dahil hindi maganda ang relasyon namin sa mga kamag-anak at pamilya namin, ay wala talaga kaming ibang maaasahan. Pasok po, sabi ko dito. Pagkatapos ay bumaling ako sa asawa ko na nasa banyo pa rin ng mga sandaling yon. Jedri, nandito na yung kinuha mong katulong, sigaw ko dito. Ay, kayo po yung sinasabi ng may-ari ng bahay na dati ring naging katulong dito sa bahay na ito. Munina, tama ba? Tanong ni Jedri sa matanda.
Opo, ako po si Munina. Sagot niya sa asawa ko na noon ay kalalabas lang ng banyo. That time ay nakaharap ako sa ale at biglang sumakit ang tiyan ko. At ang nakaka-weirdo ay nang ngumisi ang babae. Bigla akong nakarinig ng kaluskos sa labas. Ma'am, pasok na po kayo sa kwarto ninyo at baka mapano kayo, sabi ng ale. Balak pa niya sana akong alalayan sa kwarto pero tumanggi ako. At sabi ko na lamang ay mag-usap na lamang sila ng asawa ko. Pumunta ako sa kwartong mag-isa at doon ay nagpahinga. Nung una ay hindi ko mapigilan ang pagkirot ng tiyan ko. Pero hindi nagtagal ay kumalma din ang pakiramdam ko. Nang araw na yon ay nagsimula na rin siyang magtrabaho. Inoobserbahan ko ang bagong kasambahay. Pero wala naman akong nakikita ang kahinahinala sa kanya. Mabilis siyang magtrabaho pero syempre, hindi ako basta-basta nagtitiwala sa kanya. Siguro baka tumagal pa ng 3 hanggang 6 na buwan bago niya makuha ang tiwala ko. Kailan ang uwi mo, Jedri? Ilang araw ka ba sa Maynila? Tanong ko sa aking asawa habang inaayos niya ang kanyang mga gamit na dadalhin sa Maynila. Mga 2 weeks eh. Madali lang yun. Mamaya ng 3:00 ang alis ko. Mag-ingat ka palagi, sabi nito. Hindi nagtagal, bandang 3:00 ay sinundo na si Jedri ng company van papunta ng Maynila. Mangyak-yak pa ako noon dahil aalis na naman siya. Pagkaalis ng asawa ko ay pumasok na ako sa loob. Umupo ako sa sofa habang si Aling Munina ay nasa kusina at nagpupunas ng mesa. Akala niya ay hindi ko nakikita ang pagtingin niya sa aking tiyan. Maya-maya pa ay nanakit na naman ito at ang kaluskos na narinig ko kanina ay rinig ko na naman. Sa kabilang banda, pasado 7:00 na ng gabi nang makaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Kaya dali-dali akong pumunta sa banyo. Pagkatapos ko ay binuksan ko na ang pintuan at muntik na akong makunan sa kaba. Nagulat ako kasi nakatayo sa pintuan ng bagong kasambahay at nakangiti ito sa akin. Aling Munina, ano pong ginagawa niyo dito sa labas ng CR? Tanong ko dito na may halong kaba. Ma'am Lily, tanong ko lang po baka may gusto kayong kainin. Aligagang tanong nito. Ganun po ba? Pwede po ba kayong magluto ng burger? 2 po sana. Ay, 3 nyo na po para sa inyo po. Ang isa at kumain na rin po kayo ng kanin ha. Yung pagkain ko, pakidala na lang po sa kwarto. Medyo sumasakit na naman kasi ang tiyan ko. Dali-dali akong pumanhik sa kwarto para mahiga. Bago ko isarado ang pinto ng kwarto ay nakita ko si Aling Munina na nakaharap sa main door at nakangisi. Medyo kinabahan na ako ng oras na yon. Bandang 7:20 naman nang kumatok na ito sa kwarto. Bukas yan Aling Munina, pasok na kayo, ang sabi ko. Agad naman pumasok ang bagong kasambahay at nilapag niya lang ang burger na pinaluto ko at isang basong gata sa lamesa ng kwarto. Akmang lalabas na ito nang tawagin ko ito. Ay Aling Munina, taga saan po pala kayo? Tanong ko dito. Malayo dito Ma'am Lily, sabi nito at saka kaagad umalis nang mabilis sa kwarto. Habang kumakain ako ay narinig kong may kausap si Aling Munina sa main door dahil malapit lang ang kwarto ko dito at eto ang ilan sa mga narinig ko. Papasok na ako Munina, sige na, sabi ng pamilyar na boses ng isang lalaki. Umalis ka na, sabi naman ni Aling Munina. Kagad ako lumabas para tingnan, pero si Aling Munina na lamang ang nakita ko. Aling Munina, sino ang kausap ninyo? Tanong ko dito. Wala ma'am, may kausap lang po ako sa cellphone, sabi nito. Alam kong may personal itong kausap kanina at hindi sa cellphone, pero hindi ko na siya kinumpronta. Pumasok na uli ako sa kwarto at tinawagan si Jedri. Buti naman at mabilis sinagot ng asawa ko ang tawag. Hello Jedri, nawiwirduhan ako sa kinuha mong katulong ha. Nakakatakot,
Sabi ko dito at kinuwento ko ang mga nakita at narinig ko kanina. Pagkatapos ng mga habilin sa akin ni Jedri na magdala ako ng bawang at asin sa higaan ay pinatay ko na ang cellphone. Akmang lalabas na ako nang nakita ko si Aling Munina na nakaharap sa pintuan at nagkatitigan kami ng mata. Sobrang kaba nang naramdaman ko ng oras na yon. Aling Munina naman, nakakakaba kayo. Reklamo ko dito habang nakahawak sa aking tiyan at dibdib. Ma'am, kukunin ko lang sana ang pinagkainan ninyo. Sabi nito sa akin ng pabulong. Nakakatakot ang boses nito kahit pabulong nitong sinabi. Tumuloy na ako sa kwarto para kumuha ng 3 buong bawang at asin na nasa maliit na garapon. Pati maliit na kutsilyo ay kumuha na rin ako. Nilagay ko yon sa bulsa ko. Naabutan ko si Aling Munina na nakaupo sa sofa habang hawak ang plato at baso. Nakatitig ito sa sahig. Aling Munina, bakit kayo tulala? Tanong ko dito. Pero iniba nito ang kanyang sagot. Matulog ka na ma'am, hindi pwede sa inyo ang ginagabing matulog. Hindi pa ako inaan. Hindi ko pa natutuloy ang sinasabi ko nang sigawan ako nito. Sabi ko matulog ka na. Sigaw nito habang nakatitig pa rin sa sahig. Biglang naglikod si baby sa tiyan ko kaya dali-dali akong pumasok sa kwarto nang nanginginig. Nilako rin ang pintuan ng kwarto pati na rin ang mga bintana. Nilagyan ko ng asin ang bawat bintana ng kwarto pati sa ibaba ng pinto ay nilagyan ko na rin. Ayoko namang istorbohin si Jedri sa trabaho niya. Baka makauwi pa ito nang wala sa oras. Kung sasabihin ko dito ang mga weird na nangyayari sa akin ng mga oras na yon. Samantala pasado 9:00 na nang dalawin ako ng antok. Patulog na sana ako nang may bumagsak at may narinig akong pagaspas ng pakpak na parang malaking ibon sa bubungan. Kabang-kaba ako ng oras na yon. Pinakinggan at minanmanan ko ang nasa bubungan. Aaminin ko na pinaghihinalaan kong aswang si Aling Munina dahil sa mga pinapakita niya. Pati ang lumagapak sa bubong ay ang alam ko ay walang iba kundi si Aling Munina lamang yon. Mas lumalakas ang tunog ng yero sa bawat pag-apak ng nilalang na ito. Pinagpapawisan na ako sa kaba. Nakatitig pa rin ako at hindi maigalaw ang katawan ko. Umupo ako at kinuha ang kutsilyo, bawang at asin. Itinabi ko ito sa akin habang nakaupo. Maya-maya pa ay nawala ng pagaspas ng ibon sa bubong at paglakad nang biglang may malakas na kumatok sa kwarto ko na parang sisirain ng pintuan. Ma'am, papasukin mo ako. Galit na boses ni Aling Munina. Papadudot na iyak na ako that time dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Ma'am, sige na, papasukin niyo na ako, sabi ni Aling Munina. Maya-maya pa ay narinig ko ang pagbukas ng pintuan ng kwarto ko. Nakalimutan ko na ang susi para nito ay nailagay ko sa sala. Nakita ko si Aling Munina sa pintuan. Ma'am, nandyan na siya. Tara sa kwarto ko ma'am, huwag kayo dito. Hindi ka ligtas sa kwarto mo. Saad nito na may takot din sa boses niya. Biglang lumagabog ang main door. Kaya lumapit ako kay Aling Munina at pumasok kami sa kwarto niya. Aling Munina, ano po bang nangyayari? Hindi po ba aswang kayo? Sabi ko sabay kuha ko ng asin sa bulsa ko. Bigla naman itong kinuha sa akin ni Aling Munina. Buti ma'am at alerto ka at may asin ka. Sa akin na yan ang maibuhos, sabi niya sa akin. Takang-taka naman ako na hindi ito nasakta nang mahawakan niya ang asin. Sa kabilang banda ay tuloy pa rin ang lagapak ng main door. Ma'am, may kamag-anak po kayo di ba sa kabilang barangay? Tawagan niyo na para makapunta rito. Humingi ka ng tulong. Aligagang sabi ni Aling Munina na kaagad kong ginawa. Mga kalahating oras ay nawala na ang kalabog sa main door. Nakarinig kami ng katok sa pintuan. Ate Nili, ako ito si Donnie. Narinig kong boses ng pamangkin ko. Kaagad kaming lumabas ni Aling Munina para pagbuksan ito at patuloyin sa loob. Ate, kasama ko si Kuya Jun.
Nasaan ang sinasabi mong aswang? Sabi ni Donnie sa akin. Samantala'y naupo muna kami sa sofa at sinimulan kong magkwento. Kanina may lumagabog sa bubong pati sa pintuan, ang sabi ko. Aswang yun for sure, Ate Lily, ang sabi pa ni Donnie. Ate Monina, kayo rin pala ang kasambahay ni Lily, sabi ng kuya kong si June. Magkakilala kayo kuya? Nagtatakang tanong ko sa aking kapatid. Oo, kasambahay yan dati dito, sagot nito sa akin. Bumaling naman ako sa aking bagong kasambahay. Aling Monina, akala ko kayo yung aswang kasi sa mga weird na ginagawa ninyo. Alam mo ma'am, kaya ako titig sa tiyan mo para malaman ko kung okay pa ang bata. Bawat pagsakit ng tiyan ninyo at ang naririnig ninyong kaluskos ay yon ang aswang na paikot-ikot. Kaya ako nasa labas ng CR kanina ay para bantayan kayo, pati sa labas ng kwarto ninyo. Gumagawa lang ako ng dahilan para hindi kayo matakot. Ang pagsigaw ko sa inyo kanina ay para marinig ng aswang na galit na ako. At kilala ko po ang aswang kung sino. Paliwanag sa akin ni Aling Monina. Sobra naman akong kinabahan ng oras na yon nang malamang kong kilala niya kung sino. Sino po? Tanong ko dito. Si Kuya Danilo, ang may-ari nitong bahay dati na kaedad ko lang na nakatira sa bagong subdivision ngayon dyan sa kabilang kanto. Nagpupumilit siyang pumasok kanina dito kaya pinagtabuyan ko siya, sabi ni Aling Monina. Kaya pala pamilyar sa akin ang boses ng kausap niya kanina dahil nakausap ko ito isang beses bago kami lumipat dito. Kaya ma'am, nang makita ko si Sir sa labas ng bahay na ito, noong tinitingnan niya ito, nagpresenta na kagad akong maging yaya niyo nang malamang kong buntis ka. Gusto ko man kayong balaan, pero ako ang malalagot kay Kuya Danilo, paglalahad pa ni Aling Monina. Nanatili lamang akong nakatingin sa aking bagong kasambahay and speechless ako. Nagpatuloy ang matanda. Alam ko na aswang si Kuya Danilo, pero hindi ako makaalis dahil natuntun niya ako. Natatakot siya na baka sabihin ko ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa kanya at sa pamilya niya, sabi ni Aling Monina. Nang gabing yon ay sumama kami ni Aling Monina sa kabilang barangay para doon magpalipas ng gabi. Tinawagan ko na rin si Jedri na nandun kami at sinabi ko ang lahat. 2 araw pagkatapos na nangyari ay umuwi si Jedri galing sa trabaho. Cash ang ibinayad namin sa bahay na yon, kaya nangihinayang kami kung aalis kami. Kaya nagpasya na lamang kaming huwag ibenta ang bahay pero pansamantalang mangupahan muna kami sa kabilang bayan habang buntis ako. Pero papadudot yun na yata siguro ang isa sa mga maling nagawa ko. Dahil isang gabi habang nagmamaneho kami ng asawa ko pauwi sa aming bahay, isang kagimbal-gimbal na bangungot ang naranasan ko. 6 months pregnant na ako noon habang nagmamaneho kami ay biglang may tumawid sa kalye at nabangga namin ito. Siyempre napahinto kami kaagad. Natakot kaming pareho kasi baka nakasagasa kami ng tao. Sigurado kasing malaking gulo ito kaya nag-decide kaming lumabas ng asawa ko para checkin kung sino o ano ang nasagasaan namin. Pero nagtaka ako nang makita ko ang reaksyon ni Jedri na nagtataka. Bakit Jedri? Tao bang nasagasaan natin? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Wala Lily, pero may bahid ng dugo itong bumper, sagot ni Jedri. Babalik na sana ito sa loob ng sasakyan nang biglang may lumundag sa kanyang isang itim na nilalang na parang tao o aso. Nagsisigaw ako noon papadudot habang ganun din ang ginagawa ni Jedri. Sinilip ko sa bintana at nagimbal ako dahil isang malataong halimaw pala ang lumundag sa asawa ko. Pumapalag at sumisigaw ang asawa ko habang tila kinakagat siya ng nasabing halimaw. Gusto ko nang tulungan ang asawa ko pero wala akong magawa. Buntis ako noon at nangihina ang katawan ko. Kaya kahit labag sa kalooban ko ay sinarado ko na lamang ng mabuti ang mga pinto ng sasakyan habang mangyak-ngyak na nasaksihan ko na nilalapan ng halimaw si Jedri.
Mamayang kaunti ay bigla na lamang hinila ng halimaw ang duguan at tila walang buhay na katawan ng asawa ko. Sigaw ako ng sigaw noon at sinubukan kong tumawag noon sa cellphone ko pero walang signal. Kaya halos mawalan ako ng ulirat sa nangyari sa amin ng asawa ko. Mamayang kaunti ay may narinig na lamang akong lalaking kumakanta. Ang creepy ng boses niya pero nabosesan ko yon. Tapos bigla na lang may lumundag sa harapan ng kotse namin. Doon nakita ko ang itsura ng halimaw na sa tingin ko ay isang lalaki. Nakakatakot ang itsura nito tapos ay may maikling buhok tapos ay pulang-pula ang mga mata nito. Pero mas nakakatakot yung unti-unti niyang inaangat yung kamay niya habang kumakanta. Nang makita ko kung ano yung hawak niya ay napasigaw ako at umiyak dahil sa takot. Dahil ang hawak niya ay walang iba kundi ang ulo ni Jedri. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Para kung nasa pelikula ng Shake, Rattle and Roll kung saan ay iniisip ko na lamang na sana'y masamang panaginip lang ang lahat. Pero hindi totoong nangyayari sa akin yon. Mamayang kaunti bigla na lamang nataranta yung aswang at bigla itong tumakbo palayo sa sasakyan. Iniwan niya ang pugot na ulo ni Jedri sa mismong hood ng kotse. Hindi nagtagal ay may natanaw akong barangay mobile at nagsibabaan yung mga lalaki na sa tingin ko ay mga tanod. Doon ay humingi na ako ng tulong sa kanila at tinulungan naman nila ako. Pero nawala na ako ng malay during the process. Pagkagising ko ay nasa hospital na ako tapos ay nandun yung pamilya namin ng asawa ko. Agad kong tinanong kung nasaan si Jedri pero sinabi nila sa akin na wala na ang asawa ko. Sinabi rin nila sa akin kung ano ang naging findings ng investigasyon ng pulisya. Sabi inatake kami ng mga rebeldeng komunista sa lugar namin. Agad ko namang tinanggi dahil alam kong hindi tao ang umatake sa amin kundi isang aswang. At dahil natatandaan ko ang boses ng halimaw, alam kong si Kuya Danilo yon. Walang naniwala sa akin na inatake kami ng aswang. Ang nakakalungkot pa ay pinagkamalan pa nila akong nababaliw. Dinala nila ako sa mental hospital para ma-check up at mabigyan ng counseling. Pero kahit anong sabihin nila ay ini-insist ko talaga na aswang ang umatake sa amin. Buti na lamang at tinulungan ako ni Aling Munina. Tumistigo siya pero hindi niya sinabing aswang si Kuya Danilo. Pero ayon sa kanya isang psychopath daw ito at marami na raw itong pinatay. Hindi ko na matandaan kung ilang legal process ang pinagdaanan ko. Pero nahuli si Kuya Danilo ng mga pulis. Unfortunately nanlaban ito kaya pinagbabaril siya ng mga pulis. Nang suriin ang dugo niya ay lumabas pa daw na lulong ito sa droga. At ang dahilan daw ni Kuya Danilo kaya ibinenta sa amin ang bahay niya ay para masustentuhan ito ang kanyang bawal na bisyo. Ewan ko papadudot kung ano ang nangyari. Kung may cover up bang nangyari. Basta ganoon ang naging takbo ng kaso. Sa uli hindi ko na lang ini-insist na aswang ang pumatay sa asawa ko. Ang mahalaga ay nagkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Jedri. Sa kabilang banda ay nanganak din ako kinalaunan. After 1 month ay nag-decide ako na ibenta na lamang ang bahay at pansamantalang tumira muna sa mga magulang ko. At si Aling Munina ay ang naging yaya ng anak ko hanggang ngayon. Ako naman ay single mom ngayon at sa awa ng Diyos. Hindi ako nahihirapan sa pag-aalaga at pagpuprovide ng mga pangangailangan ng anak ko dahil may maganda akong trabaho. Naka-move on na rin ako sa ngayon. Mga ka-online, wag po tayong judgmental kaagad. Pero kung may weirdong ipinapakita, hindi ba nakakakaba talaga? Keep safe po at maraming salamat po. God bless everyone. Lubos na gumagalang, Lily. Maraming salamat sa iyo Lily sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Nakakalungkot ang nangyari sa iyong asawa. Pero mas masakit yung walang naniwala sa iyo kahit pa yung sarili mong pamilya. Ganon pa man ang mahalaga ay nagkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng asawa mo at napatay ang aswang na si Danilo. Nang sa ganon ay hindi na ito makapaghasik pa ng lagim. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Maraming salamat po.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.